Yan mga idol, may bagong upload na naman tayo. Subscribe, like, and share mga idol. Simulan na natin. 10 kaugaliang dapat tularan ng bawat empleyado mga idol. Sabi nga ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. If we want to be a good example to others, especially sa mga kaopisina natin, dapat nire-reflect natin ang 10 magandang kaugalian ng isang empleyado. At hindi lang dapat reflect yun, dapat habit siya. Hindi for the sake na makapag-build lang ng magandang image or ma-impress si boss. Ito ay mula sa PhilWeb Asia, philwebasia.com. Maraming salamat. Ano ba ang 10 magandang kaugalian ng isang empleyado? Number 1, pagpasok sa trabaho ng maaga or on time. Punctuality is the best policy. Ang pagpasok sa trabaho araw-araw ng maaga or on time ay hindi lamang isang challenge or training para sa maging isang ulirang empleyado. Pagpapakita rin ito ng disiplina, kasipagan, respeto at interes sa trabaho. Kung may mga benefits or rewards sa punctuality ang inyong kumpanya gaya ng perfect attendance award, gawin itong driving force para ma-overhaul ang iyong morning routine. Number 2, considerate sa ibang office mate. Kalimitan sa modernisadong corporate offices, ngayon ay nagbibigay ng laya sa mga empleyado gawin ang ilang mga bagay gaya ng pagpapatugtog ng music sa opisina kung ito ang makakapag-boost ng kanilang productivity. Pero halimbawa, kung isa sa mga kaopisina mo ay hindi makapag-concentrate sa pagpapatugtog ng music, dapat mo itong irespeto. Number 3, malinis na kapaligiran. Isa sa mga importante at magandang kaugalian ng isang empleyado ay ang pagiging malinis, hindi lang sa sarili, kundi sa kanyang paligid. Pero sa kasamaang palad, ito naman ang isa sa mga mahirap gawin at makita sa mga empleyado. Laging isaisip na hindi lang ikaw ang gumagamit ng facilities at resources ng kumpanya. Kaya panatilihin itong maayos at malinis as courtesy sa susunod na gagamit. Number 4, marunong magkusa. Madalas sakit na nating mga Pinoy ang pag-ignore sa mga bagay na pwede naman na tayo na mismo ang gumawa. Ilan na lamang sa mga ito ay ang paglinis o ang pagtapon ng nakita nating kalat. O di kaya ang pagpatay ng ilaw sa CR na walang gumagamit. Matuto tayong magkusa sa mga maliliit na bagay na nakikita natin sa paligid natin. Note, sa mga nakakalimot maglinis o naghihintay lang na may magkusa, huwag po maging abusado. Number 5, sumunod sa mga patakaran ng kumpanya. Ang rules and regulations sa kumpanyang iyong pinagtatrabahuan ay hindi lamang para sa basahin. Hindi lamang para ito ay basahin, dapat itong sundin. Pagpapakita na rin ito ng respeto sa kumpanya at disiplina sa sarili. Yes, sabi nga nila, your workplace is your second home. Pero hindi ito ibig sabihin na dalhin natin ang habits natin sa bahay gaya ng hindi pagligpit ng mga ginamit na company resources, pagpapatugtog ng mga inappropriate songs at iba pa. Number 6, nagpa-participate sa mga company activities. Kung gusto mong makilala ka ng iyong mga katrabaho, huwag maging KJ. Sumali sa mga activities ng kumpanya. Maaaring mahirap ito lalo na sa mga baguhan at introverts. Pero you are encouraged to give it a try.
Dito mo mahasa ang iyong team player skills, communication skills, at social skills. Number 7, hindi inaabuso ang free resources ng company. Halos parehas ito sa naunang magandang kaugalian ng isang empleyado na nabanggit. But more specific, hindi lahat ng kumpanya ay may added perks gaya ng libreng kape, tubig at iba pa. Kaya kung available ito sa kumpanyang pinagtatrabahoan mo ay huwag itong sasayangin. At dahil company property ang mga resources na iyong napapakinabangan, maaari itong tanggalin kung sakaling makita ng management ang pag-abuso sa mga ito. Number 8, marunong mag-thank you. Ganito lang kasimple ang pagsasabi ng thank you or salamat. Sa kahit na sino, in and out ng company premises, ay pagpapakita ng respeto at paggalang sa taong tumulong sa iyo. Pangalawa, nag encourage ito ng good act at positivity, kaya smile and huwag kalimutang magpasalamat sa mga taong tumutulong sa iyo. Number 9, marunong gumalang sa kahit na sino. Huwag pipiliin kung sino lang ang iyong rerespetuhin sa loob ng kumpanya, regardless sa posisyon o status nito. Nararapat lang na lahat sila ay bigyan mo ng pantay na treatment. Hindi ka lang dapat kay boss mabait, dapat sa lahat. Number 10, nagkukontribute sa team. Panghuli sa 10 magandang kaugalian ng isang empleyado ay ang pagiging participative sa team. Huwag ka mahihiyang i-contribute ang iyong ideas and knowledge sa mga meeting at maging aktibo sa pagsagot ng questions. Hindi lang ito pagpapakita ng interes sa iyong trabaho, kundi start na rin ito para ikaw ay mag-grow sa iyong career. Ano pa ba ang magandang kaugalian mga idol ng isang empleyado ang dapat nating i-possess? Share your insight on the comments box. Share mo na rin para ma-inform ang mga ka-office mate mo. Maraming salamat!